Ang mga gawa ng mga apostol. Kabanata 40, nag-apela si Pablo kay Cesar. Ang kabanatang ito ay batay sa mga gawa kapitulo 25 versikulo 1 hanggang 12. Nang si Festo ay dumating sa lalawigan, pagkaraan ng 3 araw ay umakyat siya mula sa Caesarea hanggang sa Jerusalem. Nang magkagayoy ipinaalam sa kanya ng mataas na saserdote at ng mga pinuno ng mga Hudyo laban kay Pablo, at nakiusap sa kanya, at humingi ng pabor laban sa kanya, na siya'y ipatawag niya sa Jerusalem. Sa paggawa ng kahilingang ito ay nilayo nilang iwasan si Pablo sa daan patungo sa Jerusalem at patayin siya. Ngunit si Festus ay may mataas na pakiramdam ng responsibilidad ng kanyang posisyon, at magalang na tumanggi na ipatawag si Pablo. Hindi paraan ng mga Romano, ang sabi niya, na iligtas ang sinumang tao upang mamatay, bago pa niya harapin ang mga akusado, at magkaroon ng pahintulot na managot para sa kanyang sarili tungkol sa krimen na inihain laban sa kanya. Sinabi niya na, siya mismo ay aalis sa lalong madaling panahon, patungo sa Caesarea. Hayaan silang roon, kung sino sa inyo ang makakaya, ay lamusong nakasama ko, at akusahan ang taong ito, kung mayroong anumang kasamaan sa kanya. Hindi ito ang gusto ng mga Hudyo. Hindi nila nakalimutan ang kanilang dating pagkatalo sa Caesarea. Kabaligtaran sa mahinahon na pagdadala at sapilitang mga argumento ng apostol, ang kanilang sariling masamang espiritu at walang basehang mga akusasyon ay lilito sa pinakamasamang posibleng liwanag. Muli nilang hinimok na dalhin si Pablo sa Jerusalem para sa paglilitis, ngunit mahigpit na pinanghawakan ni Festus ang kanyang layunin na bigyan si Pablo ng isang patas na paglilitis sa Caesarea. Ang Diyos sa kanyang paglalaan ay kinokontrol ang desisyon ni Festo, upang ang buhay ng apostol ay hamaba. Ang kanilang mga layunin ay natalo, ang mga pinunong Hudyo ay kaagad na naghanda upang sumaksi laban kay Pablo sa korte ng prokurador. Sa pagbabalik sa Caesarea, pagkatapos ng ilang araw na pamamalagi sa Jerusalem, si Festo ay, kinabukasan na nakaupo sa luklukan ng paghatol ay nag-utos na dalhin si Pablo. Ang mga Hudyo na bumaba mula sa Jerusalem ay nakatayo sa palibot, at nagsampa ng marami at mabibigat na reklamo laban kay Pablo, na hindi nila mapatunayan. Dahil sa pagkakataong ito ay walang abogado, mas pinili ng mga Hudyo ang kanilang mga paratang. Habang nagpapatuloy ang paglilitis, malinaw na ipinakita ng akusado ng may kalmado at prangka ang kasinungalingan ng kanilang mga pahayag. Naunawaan ni Festus na ang tanong na pinagtatalunan ay lubos na nauugnay sa mga doktrinang Hudyo, at na, sa wastong pagkaunawa, walang anuman sa mga akusasyon laban kay Pablo, ang mapapatunayan, na magbibigay sa kanya ng hatol ng kamatayan, o maging sa pagkabilanggo. Ngunit malinaw niyang nakita ang unos ng galit na malilikha kung si Pablo ay hindi hahatulan o ibinigay sa kanilang mga kamay. At kaya, handang gumawa ng kasiyahan sa mga Hudyo, bumaling si Festus kay Pablo, at tinanong kung handa siyang pumunta sa Jerusalem sa ilalim ng kanyang proteksyon, upang litisin ng Sanhedrin. Alam ng apostol na hindi siya makakahanap ng katarungan mula sa mga tao na sa pamamagitan ng kanilang mga krimen ay naghahatid sa kanilang sarili ng galit ng Diyos. Alam niya na, tulad ng propetang si Elijah, siya ay magiging mas ligtas sa mga pagano kaysa sa mga tumanggi sa liwanag mula sa langit at pinatigas ang kanilang mga puso laban sa Ebanghelyo. Pagod na sa alitan, ang kanyang aktibong espiritu ay maaaring makatiis sa paulit-ulit na pagkaantala at pagsusuot ng pananabik sa kanyang paglilitis at pagkabilanggo. Kaya't nagpasya siyang gamitin ang kanyang pribilehiyo, bilang isang mamamayang Romano, na umapela kay Caesar. Bilang sagot sa tanong ng gobernador, sinabi ni Pablo, nakatayo ako sa luklukan ng paghatol ni Caesar, kung saan dapat akong hatulan, sa mga Hudyo ay hindi ako nagkasala, gaya ng nalalaman mong lubos. Sapagkat kung ako'y nagkasala o nakagawa ng anumang bagay na marapat sa kamatayan, ay hindi ko tinatanggihan na mamatay, datapwat kung wala sa mga bagay na ito na ibinibintang sa akin ng mga ito, ay walang sinumang makapagbibigay sa akin sa kanila. Umapela ako kay Caesar. Walang alam si Festus sa mga sabuatan ng mga Hudyo para patayin si Pablo, at nagulat siya sa apela na ito kay Caesar. Gayunpaman, ang mga salita ng apostol ay huminto sa mga paglilitis sa korte. Si Festo, nang makausap niya ang konseho, ay sumagot, umapela ka ba kay Caesar? Kay Caesar ka pupunta, kaya't minsan pa, dahil sa puot na bunga ng pagkapanatiko at katwiran sa sarili, ang isang lingkod ng Diyos ay natulak na bumaling para sa proteksyon sa mga pagano.
Ang parehong puot na ito ang nagpilit sa propetang si Elias na tumakas para sa tulong sa balo ng Sarepta, at pinilit ang mga tagapagbalita ng Ebanghelyo na tumalikod sa mga Hudyo upang ipahayag ang kanilang mensahe sa mga Gentil. At ang puot na ito ng mga tao ng Diyos na nabubuhay sa panahong ito ay hindi pa nakakaharap. Sa gitna ng marami sa mga nag-aangking tagasunod ni Kristo ay mayroong parehong pagmamataas, formalismo, at pagkamakasarili, ang parehong espiritu ng pang-aapi, na nagkaroon ng napakalaking lugar sa puso ng mga Hudyo. Sa hinaharap, ang mga lalaking nag-aangking mga kinatawan ni Kristo ay tatahakin ng landesing katulad ng sinusunod ng mga saserdote at mga tagapamahala sa kanilang pakikitungo kay Kristo at sa mga apostol. Sa malaking krisis na malapit na nilang lampasan, ang tapat na mga lingkod ng Diyos ay makakatagpo ng parehong katigasan ng puso, ang parehong malupit na pagpapasya, ang parehong hindi sumusukong puot. Lahat ng sama-samang araw na iyon ay walang takot na maglilingkod sa Diyos ayon sa dikta ng Budi, ay mangangailangan ng lakas ng loob, katatagan, at kaalaman sa Diyos at sa Kanyang salita, sapagkat yaong mga tapat sa Diyos ay pag-uusig, ang kanilang mga motibo ay hahatulan, ang kanilang pinakamahusay na pagsisikap ay mapagkakamalan, at ang kanilang mga pangalan ay itatakwil bilang masama. Si Satanas ay gagawa ng lahat ng kanyang mapanlinlang na kapangyarihan upang maimpluwensyahan ang puso at magkulimlim ang pangunawa, upang ay pakitang mabuti ang masama, at ang mabuti ay masama. Habang mas malakas at mas dalisay ang pananampalataya ng bayan ng Diyos, at mas matatag ang kanilang determinasyon na sumunod sa Kanya, mas mabangis si Satanas na magsisikap na pukawin laban sa kanila ang galit ng mga yaong, habang nag-aangking matuwid, ay yumuyurak sa batas ng Diyos. Mangangailangan ito ng pinakamatibay na pagtitiwala, ang pinakakabayanihang layunin, upang panghawakan ng mahigpit ang pananampalataya na minsang naibigay sa mga banal. Nais ng Diyos na maghanda ang kanyang mga tao para sa nalalapit na krisis. Handa o hindi handa, dapat silang lahat ay matugunan ito, at yaong mga lamang na nagdala ng kanilang buhay sa pagsunod sa banal na pamantayan, ay tatayong matatag sa oras ng pagsubok at pagsubok. Kapag ang sekular na mga tagapamahala ay nakipag-isa sa mga ministro ng relihiyon upang magdikta sa mga usapin ng Budi, makikita kung sino ang talagang natatakot at naglilingkod sa Diyos. Kapag ang kadiliman ay pinakamalalim, ang liwanag ng isang maladyos na karakter ay sumisikat ng lubos. Kapag nabigo ang bawat iba pang pagtitiwala, makikita kung sino ang may matibay na pagtitiwala kay Jehovah. At habang ang mga kaaway ng katotohanan ay nasa bawat panig, na nagbabantay sa mga lingkod ng Panginoon para sa kasamaan, babantayan sila ng Diyos para sa kabutihan. Siya ay magiging parang anino ng malaking bato sa kanilang pagod na lupain. Dito nagtatapos ang Kabanata 40. Para updated ka sa susunod na kabanata, ay huwag kalimutang mag-subscribe, mag-follow at mag-share sa ating channel Renilab TV. Maraming salamat po.